Natakong sa ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan muling bumalik si Mafuyo at ginamit niya ang invisible suit ni Natsuki upang pabagsakin si Shina, isa sa Sanji Queens. Dahil sa pagkatalo ng nakakabata niyang kapatid, labis na nainis si Keep A Pay na agad ikinabahala ng magkapatid na Seba. Samantala, ipinakita ang grupo ni Shin na nakakaramdam ng hindi magandang presensya habang si Tanabata ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 236. Kaya this is Mr. AI Anime at wag na nating patangalin. Let's go! Nagsimula ang chapter kung saan tuluyang kinumpirma na si Tanabata nga ang naglalakad sa gitna ng daan at may biglang lumapit na kotse sa kanyang harapan. Hinimok ng driver si Tanabata na sumakay sa sasakyan at kinumpirma kung pareho ba ang kanilang destinasyon. Samantala, inilipat ang eksena kay Shin sa loob ng sasakyan kung saan nakasakay din si Mr. Sakamoto at tinanong ni Kindaka kay Shin kung may nararamdaman ba itong hindi maganda. Sinabi ni Shin na hindi sila makararating sa JCC sa tamang oras dahil paparating na raw ang mga kalaban. Narinig iyon ni Boiled at malamang na ang papangyarihan ni Shin na makita ang hinaharap ang nagbigay sa kanya ng kaalaman na may mangyayaring hindi inaasahan. Labis namang nag-alala si Mrs. Sakamoto, lalo na't nakahandusay pa rin ang kanyang asawa na si Mr. Sakamoto at wala pa ring malay hanggang ngayon. Agad namang tinanong ni Kindaka kung saan manggagaling ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, biglang nag-ingay ang computer ng sasakyan dahil nakatanggap ito ng mga abnormal na signal. Ipinakita naman si Hana na medyo umaangat ang buhok at sa kanyang likuran ay may mga kuryenteng kumikislap. Si Boiled na nakaupo sa unahan ng sasakyan at siya ring nagmamaneho ay labis na nagulat sa kanyang nakita. Pagkatapos ay ipinakita kung sino iyon, si Gozo, nakatayo sa tabi ng tollgate habang umiinom ng juice. Ang kuryente ni Gozo ang dahilan kung bakit umaangat ang buhok ni Hana at ito ay dahil sa static. Ipinaalala naman ng computer system ng sasakyan sa ating mga bida na malapit na silang dumaan sa toll gate ngunit wala silang kinakailangang card para makapasok. Habang papalapit, labis na pinagpapawisan si Boyle dahil sa matinding kaba. Sa isang mabilis na pangyayari, biglang nabasag ang harapang salamin ng sasakyan. Sina Mrs. Sakamoto at Kindaka na nasa tabi ni Mr. Sakamoto ay nagulat nang may biglang nagsalita at nagsabing, "Hindi ako makapaniwala na nabubuhay ka pa rin sa kabila ng pinsalang natanggap mo." Ipinakita na si Gozo ang nagsalita at siya ay nakatayo sa mismong harapan ng nakahandusay na si Mr. Sakamoto habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa loob ng kanyang mga bulsa. Nasa likuran naman niya si Atari na bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha habang si Gozo ay nakangiti at pinagmamasdan si Mr. Sakamoto. Agad namang kumilos si Shin kung saan nagbitiw siya ng isang suntok sa likuran ni Gozo, ngulit nagawang iiwasan ni Gozo sa pamamagitan ng pagtalon. Kasunod nito ay nag-counter si Gozo ng isang malakas na sipa at sa lakas ng atake ay bumukas ang pintukan ng sasakyan sa likuran at tumalimpon si Shin palabas. Buti na lang ay nakaiwas si Mrs. Sakamoto kaya hindi siya nadamay, ngunit labis siyang nag-alala sa nangyari kay Shin. Samantala nagulat naman si Shin dahil hindi siya bumagsak sa lupa. Ipinakita na may tumulong sa kanya, isang lalaking driver ng fire truck. Habang hawak-hawak ng driver ang damit ni Shin, tinanong niya ito kung ano ang problema dahil napakadelikado ng nangyari sa kanya. Tiningnan nga naman ni Shin ang driver at nagpasalamat sa pagtulong. Ibinalik naman ng eksena sa loob ng sinasakyan ni na Mr. Sakamoto kung saan muling tumayo sa kanyang harapan si Gozo at naghahanda ng isang matinding atake gamit ang kanyang kakayahan na maglabas ng kuryente. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang malakas na atake, ginamit ni Kindaka ang kanyang bilis at agad na sumugod kay Gozo. Sa isang iglap, malakas na inihampas ni Kindaka ang kanyang palad sa mukha ni Gozo na nagdulot ng kanilang pagtama sa pader ng sasakyan. Nabutas ito at sabay silang tumalsik palabas. Sa kabila ng kaguluhan ay patuloy na pinapatakbo ni Boiled ang sasakyan habang napatingin si Wutang sa mga nangyayari sa kanilang likuran. Napasigaw si Boiled dahil sa labis na pagkabahala para kay Kindaka habang sila ay bumagsak sa katabing sasakyan sa harap na naging dahilan upang ito ay bahagyang masira.
Tinawag ni Gozo si Kindaka na matanda at napakabilis daw nitong kumilos habang mainit na kumagot si Kindaka na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga kabataan ngayon. Sa kanilang harapan, ang nagmamaneho ng sasakyan ay si Torres na nagsabing wag silang gumawa ng gulo dahil ito ay kanya. Kasunod nito ay inilabas ni Torres ang kanyang sandblaster upang maghanda ng isang pag-atake patungo kay Kindaka. Nang makita ni Kindaka ang sandata ni Torres, sinabi niyang bahala na siya dahil wala na siyang matatakbuhan. Ngumit biglang dumating si Shin na nasa itaas ng fire truck at binangga ang gilid ng sasakyan ni Torres. Ipinakita rin kasama ni Torres si Tanabata na nakaupo sa kabilang upuan sa harapan na nagpapahiwatig na siya ang nagpasakay kay Tanabata sa simula ng chapter na ito. May napakalaking hose naman na sinyorot si Shin sa kanyang balikat at tinanong niya si Kindaka kung okay lang ba ito. Hindi naman naisahan ni Shin ang pagdating ni Shin at tinanong kung ano ang babalakin nitong gawin. Kasunod nito ay inihampas ni Shin ang hose sa salamin ng pintuan ng sasakyan kung saan nakasakay si Torres at lumabas ang tubig mula sa hose na punong-puno sa loob ng sasakyan. Dahil sa ginawa ni Shin, hindi makahinga sina Torres at Tanabata sa loob, agad namang sinabihan ni Torres si Tanabata na gumawa ng paraan upang makahinga sila. Hinawak ni Tanabata ang kanyang gitara at sa isang iglap, naputol ang itaas na bahagi ng sasakyan. Dahil doon ay tuluyang nawala na ang tubig at nakahinga na ang dalawa, habang makikita sa larawan na biglang nawala si Kindaka sa harapan. Kasunod nito ay ipinakita si Kindaka na nasa tabi ni Shin kung saan sila ay nakatayo sa itaas ng fire truck. Sinabihan ni Kindaka na parang nagsisimula na siyang kumilos gaya ni Mr. Sakamoto, habang sinabi naman ni Shin na ganun din ang sinabi ni Slur kay Shin. Kung naaalala niyo mga master, sa chapter 214 noong naglaban sina Shin at Slur sa itaas ng tore at sila ay nahulog, sa isipan ni Slur ay ang pagkilos at teknik ni Shin ay nagpapaalala sa kanya kay Taro Sakamoto. At dahil sa kapangyarihan ni Shin na pinaliglalaman at hindi at makita niya ang hinaharap, ay nalaman niya ito kaya siya nabanggit kay Kindaka. Samantala si Gozo ay nakaupo sa likurang bahagi ng kotse ni Torres at tila nagre-relax pa na parang walang nangyari. Kinausap pa nga ni Gozo si Torres at nagawa pang magbiro. Oh, okay na? Napalinis niyo na ba ang sasakyan, di ba? Sumakay si Torres sa sinabi ni Gozo at binanggit na ang paglilinis ng sasakyan ay ginagawa sa labas. Mukhang may bago na namang matinding laban ng magaganap. Dito na natatapos ang chapter 236 ng Sakamoto Days. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime.